Huwag mo lalagyan ng MSG, pagmamahalang ilagay mo. Masaya ako pag masaya yung nakakakain ng niluto ko. Doon ako sumasaya. Panoorin niyo po ang kwento ng aming sislingan dito sa Tikim TV YouTube. Scene 1, Alpha, take 1. May ino-offer din kaming mga sizzlings dito, soup at saka mga rice meal. Nag-range lang po tayo dito ng 75 hanggang 215 pesos. Mga bestsellers namin na hinain dito, sizzling T-bone, Chinese kikiam, beef wonton, meron din tayo. Bulaklak at saka lechon kawali. Nag-offer tayo dito ng pares with bone marrow na since 2018. Yes, yung gravy namin, hindi rin basta-basta kung gawin. Mga sizzling po namin ay T-bone, liempo, Hungarian, sisig, at iba pa. Pupunta sila, dalawa, couple lang. Magulat kami, kasama na yung tropa, churchmate, gymmate, o mga talagang nakapalibot sa kanila. Kaya nakakatuwa, lumalawa kami. Siguro sa lasa, number 1 eh. Pangalawa, siguro yung pakikisama namin. Kasi pagkasamin ka kumain, talagang feeling mo hari o reyna ka. Kasi pagsisilbihan ka talaga namin. Yes, oo. Ganun na yung naging relasyon ng customer namin eh. Kasi kahit hindi ko alam yung pangalan nila, pero iba na sila, iba na yung dating nila kapag pumunta sila dito eh. Talagang parang tropa talaga. Attendance nga. Tawag ko nga sa kanila yung mga classmates sa page. Kaya kailangan may attendance check talaga. Oo, araw-araw din talaga halos kasi mapapamilyar na yung mga mukha eh. Hindi pa nakakababa ng motor yan, sinulat ko na yung order niyan. Ang location namin ay 613 Francisco Street, Tondo, Manila. Nag-ooperate kami ng 6 PM hanggang 1:30 AM ng madaling araw. Bubukas naman kami ng Tuesday hanggang Saturday. Close kami ng Sunday and Monday. Yung mga usually ino-order nila, sizzling, ako nga po pala si Bogs. Pinagsama kasi yun eh. Palayaw ko, tsaka palayaw ng bayaw ko. Pinagsama namin. Sa totoo lang, yung mga batang tondo, ang gising yan, tanghali na eh. Kaya nag-try ako dating magbukas ng mas maaga. Kaso wala talaga eh. Talagang mas gusto nila yung pang madaling araw. Oo, dito tayo lumaki. Dito rin na nabuhay. Tondo talaga. Dito rin yata nabuo. Oo eh, siguro ganun talaga yung tondo vibes. Parang mas gusto nila sa loob. Sorry, sa labas.
Kasi parang feeling nila pag may aircon, mahal na eh. Pork chop nila, saka yung lamb ko nila, sobrang sulit nun. Masarap din to, yung cut. Masarap din. Saka need nyong try yung sabaw nila, sobrang okay. Marami rin po. Okay, generous din sila magbigay. Madami rin. Sa sisig lalo, ang dami. Nag-ati nga po kami. Ito talaga yung tumatak eh. Tsaka ito yung mas gusto ng mga batang tundo eh. Ganitong pagkain. Yes, unique din yung chili garlic nila. Hindi lasang, alam niyo na yun. Siguro wala naman sikreto yung chili garlic eh. Talagang kasamahan mo lang talaga ng puso habang naghahalo. Yung sa kanila toasted po, sobrang sarap. Usually mga customer namin, sa totoo lang, hindi na taga-tondo eh. Kaya okay na. Na-intriga po kami kasi lagi kami dumadaan dito. Tapos pag pauwi kami, dito kami dumadaan. Kasi dami kumakain. Kaya nanrailan din po namin. Sa lahat po, pangmasa po, marirecommend ko po yung Bogski Food Garage. Pupuntahan ng iba, yung nakasanayan na sa kanto na pares na may mga taba. Kami naman, mas okay kami sa Pares Retiro style. Okay lang din naman po. Parang may pagkakahawig siya sa para sa retiro. Kasi ako talagang fan ako nung Pares Retiro na yan. Parang ganun yung yung, Affordable mas. mas mura siya Kaya pilit kong ginaya, pero kaysa sa Paris Retiro. Okay naman yung lasa. Quality. Unlike sa Paris Retiro, medyo pricey talaga eh. Iba kumain tayo naman. sabi ng tao magkalasa, pero sila na bahala. Sa serving po, generous naman sila magbigay. Sa okay din naman po. Oo, okay din. 100. Ito nga po yung menu namin, yung Pares with rice 105, Pares with bone marrow 220 with rice na rin yan. Kung gusto nyo naman may egg, sabihin nyo lang add 15 lang naman yun, boiled egg. And kailangan ko rin po kasi mga gantong klase ng food for intake protein po kasi nagigim ako. All for all naman, napakasarap lahat ng pagkain nila. Kaya until now, binabalik-balikan pa rin naman namin. Po, 3 times a week. Mga ganun. Meron din tayong Chinese kikiam with rice 110. Charong bulaklak, tonkatsu, tsaka lechon kawali. Mga with rice na rin yan, 130 din. Hindi pa kami nagpaparke na na-assist na kami. Masikaso po. Masikaso si Kuya. Mabilis din po yung serving. Hindi kami nagantay ng more than 10 minutes. At saka mura. Yung mga kuro nila, mabilis naman po. And hindi ka po mainit. Mabilis lang po i-serve yung mga pagkain. Feeling ko go-to food siya, guys. Kasi meron siyang marami siyang menu and mura siya, affordable. Oo, yan nga yung akala ng iba, mahal, di ba? Kasi steak. Pero para makatingin din sila ng murang steak na aabot kaya talaga. And meron siyang space. And yung mga staff is affordable. Accommodating, guys. Ayun, service-wise siya. Ayun lang naman. May page naman tayo, search nyo lang sa Facebook, active naman yung admin, Bogski's Food Garage. PPM kami kung saan yung location, tapos pupunta sila tsaka para dumayo, para mag-food trip. Kaya punta na kayo. Bogski, tara. Ang nakaisip ng tinda na to, kami ng ate ko sa totoo lang eh. Pagka resign ko sa trabaho, napag-usapan na namin o napagpasyaan na namin na mas magandang magnegosyo na nga kami para mas dumami pa yung oras namin sa pamilya namin. Kami ng ate ko talaga yung nag-formulate niya. Tsaka yung pinsan ko na shoutout sa'yo, Kuya Rad. Yes, oo, kasi gusto ko fresh bago i-serve eh. Usually, pagka kami nagko-close, sold out. So, kinabukasan yung paninda namin, puro bago lahat. Kasi yung kapartner talaga ng Pares eh, yung may taba. Kaya yun yung naisip namin, yung bone marrow. Yung steak namin talagang abi ko nga, laging nasa sold out, kaya araw-araw bago.
yung Chinese kikiam natin, homemade yan. Pati yung sauce niyan. Siyempre, yung steak natin dapat number 1, malambot yan, di ba? Tsaka yung lasa, yung talagang binabalik-balikan. Marami naman na sislingan dito sa Tondo eh, pero siguro, may iba talaga sa tibaw namin. Pinagsama namin ng ate ko yung tampuhunan namin na buo. Saka ito na siya ngayon. Struggles madami. Year na nag-start kami, 2018 eh. Siyempre sa una, hindi naman ganun kalakas. Dumating yung pandemic na kinatakot natin lahat. Usually hanggang ngayon nagkakaroon pa rin kami niyan kahit papaano. Siyempre hindi naman araw-araw Pasko. Kasi pag naging negosyante ka, kailangan mahaba yung PC mo eh. Kasi nga, pinasok mo to eh. Sanay naman na. Talagang weather lang. Basta tsatsagain mo lang. Habang tumatanda ako, napapansin ko, nahilig din ako talagang magluto tsaka mag-serve sa mga tao. Yung mga napapadaan naman, usually magkataka sila kung bakit maraming tao. Kaya itatry nila. Ayun, nagiging sukoy na din pagkatapos. Tsaka talagang binabalik-balikan nila. O nga natanong mo yan. Kasi may sagot ako talaga dyan eh. Bata pa lang ako kasi caterer na yung mga magulang ko eh. Talagang ako yung kasi bunso ako eh. Ako yung bit-bit talaga nilang anak na hindi pwedeng iwan. Kasi nga, bunso ako, bata ako as in. Ito nga pala mamit daddy ko. Ito, inspirasyon ko. Sumalangit na sila, pero alam ko nasa paligid pa rin yan. Tsaka nakatabi sa akin palagi. Kasi dati kasama namin siyang magtinda dito, eh nawala na nga. Ito yung pinamanang recipe ng mother ko. Kung paano siya i-marinate overnight, tsaka kung paano siya lutuin. Bata pa lang ako kasi caterer na yung mga magulang ko eh. Isa din yun kaya nakilala yung Bogski siguro. Kasi ako yung bit-bit talaga nilang anak na hindi pwedeng iwan. Pinag-iiwa ng sibuyas, ng bawang, ng sili, yung mga basic things na kaya sa kusina. Sila yung nagturo sa akin kung paano din siguro sumarap magluto at saka ano yung tamang timpla. Saka yung baby ko na sumalangit, sila yung nagpapagana sa akin para lalong mabuhay pa. Yun yung pamana ng magulang ko na hindi mananakaw. Yung iniwan niyang recipe sa amin bago siya pumanaw. Yung mga staff ko eh malalapit ko talaga ang kaibigan. Mga kaibigan ko talaga. Gusto ko rin silang tulungan
para may pang araw-araw. Tsaka usually yung mga staff ko nag-aaral eh. Tsaka nakakatuwa din eh, kasi mayroon akong staff na pioneer siya since 2018, grade 8. Pero ngayon, 2026, graduating na criminology. Ako yung pioneer nila dito. So ako yung nagtuturo sa kanila kung ano yung mga natutunan ko rin dati. Tulad nila, nag-start din ako na wala akong alam, na tinuruan lang din. At doon ko inasa yung mga staff ko na naging kaibigan ko din. Isa po akong cook dito sa tindahan. Nag-start po ako dito, junior high. Ngayon po, sa awa ng Diyos, matatapos na rin po, graduating na. Para kaya nila yung oras nila sa pag-aaral at sa pagtitinda. Time management lang. Sa umaga, student. Sa gabi naman, ito, nasa tindahan. Tumutulong din. Yeah, so tinutulungan ko sa time management niya. Kasi yun yung pinakamahalaga bilang isang estudyante, yung oras. Maraming kailangan sa school. So nagpapaalam ako na di ako makakapasok. So sila ang nag-a-adjust sa akin. Ako yung nagiging cashier pagka kumpleto kami. Usually talaga naiiwan ko na sila eh. Yun yung pinaka tumatak sa akin na sobrang swerte ko sa mga kasama ko. Ganun ko na sila tinrain. Ganun din sila kagaling. Pasalamat na lang din po ako sa kanila na laging sumusuporta, gumagabay sa akin. Masarap talaga, parang unang kagat pa lang talaga yung babalik-balikan muna eh. Kasi lagi ako nandito almost every week. Yan. Siya nagdala sa amin dito. Kaya Kasi usually pag nagbabasa out kami, ako mismo nag-check ng plate kung may mga natira. Kahit sauce. So, in order ko po is yung beef pares. And first time ko po dito sa Bogski. And for my experience, goods siya. Goods na goods for its price na 105. And obviously, makikita nyo guys. Simut talaga. Ay, ayun! Dumikit siya. Ayan, ubos. First rice to. So, mag-second rice tayo kasi sulit nga. 105. 105 yung beef pares, madami. Dami na. Malambot po yung laman niya, tapos juicy. And malasa po. Fried rice, masarap. Fried rice. Mapili yan eh. Dami. Tsaka yung sisig. Yung 150 yung sisig, ang dami na rin. Sharing na kami. Positive comment naman, nagugustuhan naman talaga nila. Tapos, umabalik sila ng normal days. Mauulit daw siya. Mauulit kami. Sulit saka makamasa. Sobrang sarap. sobrang sulit niya. Ayun nga, affordable kasi 110 lang yung tonkatsu. Sobrang laki. Actually, hindi ko pa nga ito nakalahati ko na siya. Sarap dito yung liempo silog nila, saka yung Hungarian silog. Ano po? Beef pares, tsaka yung yung sisig na with egg. Actually, minsan Australia T-bone and Paris with egg. Ayun, sobrang sulit niya. Kaya, Bogski, tara. Yung pinaka-trademark namin eh. Once na kumain ka dito, dapat loyal ka, handa kang magpa-picture. Kasi gusto nga nila yung souvenir namin. Matik yun, dapat may pitik para legit check. Attendance nga. Tawag ko nga sa kanila yung mga classmates sa page. Kailangan may attendance check talaga. Oo, yung iba nga, naiinis na sa akin, sa amin, sa page magchat-chat. Kung nasa na yung pictures nila. Mas marami nga yung nagpapabura kaysa nagpapa-upload. Ako si Bogs. Kwento ko din kung bakit ako Bogs. Kasi alam niyo yung parang kanyon tuwing New Year? Yung boga. Pinindot ko ayaw mag-spark eh. Pagkasilip ko sakto, sumabog. Kaya nawala na akong kilay talaga, takapilik mata. Kaya ako naging Bogs. Tapos yun naman yung ski. Palayo lang ng bayaw ko yun eh, kasi Oski. Huli siya eh, Tata Oski. Nagdugtong na lang namin siya. Eto, nakapag-aaral namin yung anak namin, nababayaran namin yung mga bills namin, nakakaipon din kahit paano.
lesson sa akin sa pagtitinda, kailangan nga hahabaan mo yung PC at pasensya mo eh. Kasi pag sumuko ka, talo ka eh. Okay, sa mga nag-start ng business, small business, dapat kasi kung papasukin niyo yung mundo ng pagnenegosyo, dapat gusto niyo siya. Hindi yung parang puso lang kaya mo gagawin. Dapat mag-isip ka din ng unique mo na pagkain na alam mo dapat gawin. Hindi yung nakita mo lang kung saan tsaka mo siya gagayahin. Hindi eh, hindi siya papatok siguro kung ganun. Wala talaga saktong sikreto eh. Siguro, yun nga, lagyan mo ng puso. At saka, sabi nga minsan, ano lang eh, pachamba-chamba lang. Tuloy lang. Kagalingan mo palagi. Sabi nga, di ba, wala nang replay. Nga pala, sa mga sumusuporta dun sa Bogski, salamat po sa walang sawang pag-dine-in, pag-take out, pick up at saka pa-deliver. Yes, oo din, sa mga staff ko, siyempre, big thanks din talaga kasi andyan sila. Hindi nila ako iniwan sa mga struggles na nangyari sa amin. Andyan pa rin sila kasama ko. Siyempre, lalong-lalo na dito sa dalawan to. Kasi kung wala sila, wala ako. Tsaka yung mga naituro nilang lesson sa akin, hindi ko kakalimutan yan. Tingin ko, masaya ako pag masaya yung nakakakain ng niluto ko. Doon ako sumasaya. When the time was right, I, the Lord, will make it happen. Pangalan ko ay Patrick Daniel Del Valle, ang owner ng Bogski's Food Garage. At ito ang aking kwento. At totoo lang, 2018, wala pa naman din po masyadong vlogger nun eh. Talagang ang nagtumulong lang sa amin, boosting. Siyempre, word of mouth, tsaka yung tinda mo mismo. Kina-shoutout ko nga po pala yung isang owner, Ate Ivy. Sabi ko nga sa kanya, magkilay na siya kasi mag-i-interview na eh. Kaso umalis eh. Boss Bogs, sobrang thank you kasi hindi ka napagod sa akin kasi kahit na palagi akong late, hindi ako nakakapasok, andyan ka pa rin, sinuportahan, ginambayan mo pa rin hanggang dulo. Yung pag-feature, sa totoo lang, ako lahat yun eh. Sa cellphone ko lang talaga nanggagaling yan. Nagtataka nga din yung iba kung bakit ang bright nga ng mga shots namin. Sabi ko kasi ini-edit ko din kasi parang mas nakakatakam, di ba, pag mas maganda yung picture online. Saka sabi ko nga, mas masarap sa personal. Walang daya yun. Ano lang, tamang angulo lang, konting edit. Pero sabi ko nga, mas masarap sa personal. Yung sa T-bone naman namin, kailangan tamang depro, tapos tamang patuyo, tsaka namin siya i-marinate. Sabi ko nga, wala naman sikreto dun. Talagang dapat mahal mo yung ginagawa mo. Love Filipino food and the stories behind it? Subscribe now for more inspiring Filipino food stories.